Naglakbay si Israel, Jacob, kasama ng kanyang buong sambahayan patungong Ehipto. Pagdating sa Beerseba, naghandog siya ng hain sa Diyos ng kanyang ama na si Isaac. At nagsalita ang Diyos sa kanya sa isang panaginip. Huwag kang matakot bumaba sa Ehipto, sapagkat gagawin kong isang dakilang bansa ang iyong lahi doon. Ako'y sasama sa iyo at tiyak na ibabalik ka, at si Jose ang siyang magsasara ng iyong mga mata. Dinala ni Jacob ang kanyang mga anak, apo at lahat ng kanilang ari-arian. Nabanggit sa talaan na 70 ang kabuuang bilang ng pamilya ni Jacob na lumipat sa Ehipto. Pagdating nila, sinalubong sila ni Jose. Niyakap niya ang kanyang ama at matagal silang nagyakapan habang umiiyak. Sinabi ni Jacob, "Ngayon ay maaari na akong mamatay, yamang nakita ko pa ang iyong mukha at buhay ka pa." Ipinayo ni Jose na sasabihin nila kay Paraon na sila'y mga pastol, upang sila'y payagang manirahan sa Goshen, isang lugar na mainam para sa kanilang mga kawan. Dinala ni Jose ang ilan sa kanyang mga kapatid upang humarap kay Paraon. Nang tanungin sila, sinabi nilang sila'y mga pastol. Pinayagan sila ni Paraon na manirahan sa lupain ng Goshen at iniutos pa niyang gawing tagapamahala ang ilan sa kanila sa kanyang mga kawan. Dinala rin ni Jose ang kanyang ama kay Paraon. Binasbasan ni Jacob si Paraon at ikinuwento ang kanyang maikling puno ng hirap na pamumuhay. Pinayagan silang manirahan sa pinakamainam na bahagi ng lupain, sa Ramses. Samantala, lalong tumindi ang taggutom. Sa pamamahala ni Jose, ipinagbili ng mga tao ang kanilang salapi, hayop, at kalaunan pati ang kanilang mga lupa kay Paraon kapalit ng pagkain. Ginawa silang mga tagapaglingkod ni Paraon, ngunit binigyan sila ni Jose ng binhi at itinakda ang ikalimang bahagi ng ani bilang buwis para sa hari. Samantala, namuhay ang mga Israelita sa Goshen at dumami ng dumami. Nang malapit nang mamatay si Jacob, pinasumpa niya si Jose na huwag siyang ilibing sa Ehipto kundi sa libingan ng kanyang mga ninuno. Sumang-ayon si Jose sa kanyang kahilingan. Kung nagustuhan mo ang buod na ito mula sa aklat ng Genesis, huwag kalimutang i-like ang video at i-follow ang page para manatiling updated sa iba pang Bible stories at aral mula sa salita ng Diyos.